guys! Good morning! Yes, another day. Eto na, sinisipag na ako unti-unti. So, meron na naman kayong mapapanood na video for today. So, guys, ayan. Kailan ba yan? Kita mo sa sobrang tagal, hindi ko na siya maalala kung kailan to nangyari. Pero ito ay noong kami ay pumunta ng Tagaytay. So, medyo relax lang kami niyan dahil syempre nagdaan tayo sa maraming event, maraming okasyon, maraming mga ganap, araw-araw. Kaya, ayan, syempre, bago kami magpunta ng Tagaytay, dumaan muna kami sa Quiapo. Dahil, una sa lahat, magpapasalamat tayo kay Lord sa mga blessings na dumadating sa atin. Kahit na nga ba ito ay marami tayong mga pagsubok na pinagdaraanan. Pero syempre, dapat pa rin tayo magpasalamat sa mga biyaya at pagpapala na binibigay ni Lord sa atin. Huwag tayong maging, ano ba tawag doon? Huwag tayong, kung maraming mga suliranin ay i-give up na natin ang ating pananampalataya. Ang Lord ay laging nandyan para tayo ay gabayan at ibigay sa atin ang the best sa ating buhay. So, minsan may mga kakulangan tayo, tayo ay dapat humingi ng tawad dun sa mga bagay or mga mali na ginagawa natin, 'di ba? So ayan, after naming umattend, so ang daming ang tao kanina sa Quiapo kung napapansin mo, kaya nandun lang kami sa labas kasi it's Friday, I think, etong araw na to, or Sunday, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na maalala sa sobrang tagal ng video. But basta I think ano siya, it's Sunday or Friday, basta mga ganun siyang araw, kaya hindi na rin kami nakapasok sa simbahan dahil nga maraming tao. So ayan, papunta na kami niyan sa Tagaytay, 'di ba? Sobrang saya ng family ko niyan at syempre ako dahil kumbaga yung mga panahon na sobrang busy kami, sobrang dami ng mga ganap, naisingit namin tong mga ganitong pagkakataon dahil masaya at importante sa family rin yung nakakapagliwaliw pa minsan-minsan dahil syempre hindi naman po pwedeng puro tayo trabaho, hane. Ayan. So, dito, medyo na-amaze talaga ako. Actually, hindi lang medyo, na-amaze talaga ako dito sa project na ginawa ng ating Pangulo, ng ating ex-president na si Presidente Duterte, dahil sa dami ng mga kanyang ginawa, talagang isa to sa mga na-amaze ako kasi para akong nasa ibang bansa, guys. Dahil itong, di ko alam kung anong road ang tawag dito, pero ito ay parang skyway na papunta ng from Manila going to Tagaytay. Guys, walang traffic. At saka sobrang laki ng daan. Kaya na-amaze talaga ako. Sabi ko, sobrang tagal ko na palang hindi nakarating ng Tagaytay. Actually, nakarating ako ng Tagaytay, pero hindi dito yung naging daan. Kaya nung nadaan ako dito, sabi ko parang unfamiliar siya kasi nga, hindi ko naman siya, first time ko siyang nadaanan ulit. Actually, first time ko siyang nadaanan. So, na-amaze ako talaga. Kaya sabi ko, very, very good talaga ang ating ex-president dahil talagang binigay niya tong mga, itong mga ganitong klaseng daan na talagang matutuwa ka dahil unang-una walang traffic at very safe din kasi nga, parang 4 lane ba? Kada isang lane, ganun, or 3 lane. So, wala kang chance na may makasalubong. And one thing, iyang tulay na yan, hindi ko rin siya alam na meron palang daan dyan na pag tumawid ka dyan, yun na mismo yung malapit sa picnic grove. So, sabi ko, parang maraming daan talaga ngayon na hindi ko talaga siya the usual na nadadaanan before nung pumupunta ako ng Tagaytay. So, kaya na-excite naman ako at natuwa ako. Napaka-ano ko lang naman din eh. Sobrang babaw ng kaligayahan, alam mo yon. So, ayan, biyahe pa rin kami. Umalis kami niyan, madilim pa eh. Pero dahil nga dumaan pa kami sa Quiapo Church, naabutan na rin kami ng liwanag. So, ayan, nakarating na kami dyan sa picnic group. Ang mother ko ay sobrang saya din yan dahil first time niya na makarating ng Tagaytay. Hindi yata. Parang nakarating na siya before pero sobrang tagal na. So, hindi na rin niya masyadong maalala yung mga ganap at yung mga place na napuntahan niya before. Kaya, nung makita niya at makarating siya dyan, sobrang happy. So, ito naman yung family ko. Ano lang sila, napaka low profile. Alam mo yon na sobrang
mga simpleng bagay ay talagang natutuwa sila. Kaya nakakatuwa na kami ay nakapasyal din. At kasama rin namin syempre ang aming mga titas, ang aming mga kasama sa ating hanap buhay sa tahian. So sinama na rin namin sila, si Tita Nene and Tita Myra. So sila ang aming mga winner na mga mananahi, gumagawa ng ating mga sinusuot na magagandang mga gown. So yun. So ayan na. Yung ating Taal Volcano. So, yan. Sobrang ganda ng lugar. I think nga it's Sunday. Kasi ano to ang daming tao, oh. So, I think Sunday nga siya. Yan. Diba? Sobrang tagal na. Hindi ko na siya talaga maalala yung araw. Pero, I think Sunday nga siya. Kaya siya ganyan madaming tao. Pero, kahit na madami siyang tao, nakakatuwa kasi hindi siya crowded. Tsaka, marami pa rin kasi dyan mga kubo-kubo dyan sa picnic group na talagang pwede nyong pwede nyo talagang tambayan, pwede kapag may mga dala kayong food. May entrance lang sila pero hindi rin naman ganun kalaki. Kaya talagang ma-enjoy nyo yung pagpunta dyan. So, ikot-ikot muna kami dyan, hanap-hanap kami ng mga kubo na pwede namin pagstayan. Habang kami ay medyo nagpapalamig, kahit maaraw dyan, medyo malamig pa rin yung weather kasi nga, ay syempre, Tagaytay, diba? So, ayan. So, nung nakahanap na kami, mainit yung nakuha naming kubo kasi meron na rin mga ibang area dyan na talagang marami na rin mga nakapwesto, may mga nakapwesto na rin na hindi dun sana sa may gawing babae para medyo malamig siya. Kaya lang, wala nang space, kaya tinakpan na lang namin siya ng kumot para maaliwalas naman din yung, hindi mainitan yung mga kakain, tsaka yung mga pagkain na dala namin. So, during that time, nag-almusal na rin kami dyan kasi hindi nga kami nag-breakfast nung umalis kami. Look at the weather. Oh, sobrang ganda ng weather. Sobrang ganda ng lugar talaga na yan. Actually, ang Tagaytay, isa sa mga lugar na hindi ko siya kinasasawaan. Kaya sabi ko nga, nung papunta kami, parang bumabalik yung pagkabata na na-excite ka dun sa mga location na napupuntahan mo. Ayan, oh, ang ganda-ganda ng location. At saka, sobrang peaceful ba? Hindi siya yung ma-pollution. Makikita mo talaga yung ganda ng environment na bigay ni Lord sa atin. Kaya tayo guys, lagi natin i-appreciate ang araw-araw na ating buhay, ang mga binibigay ng Lord sa atin kasi hindi yan matatawaran. Imagine paano nagawa yan kung wala ang Lord, diba? So lagi tayong maging thankful sa ating mga ginagawa araw-araw at sa environment na talagang pinagkaloob ng Lord sa atin. So during the time naghanap kami ng another location dahil tapos na rin ang aming pagstay dun sa kubo na yan. Kaya sabi ko sulitin natin ang araw. So punta naman tayo sa ibang location na pwede tayong makapag-pasyal ulit or pwede tayong makabili kung ano yung pwede nating ipasalubong. Syempre, alam mo naman, pag pumunta ka sa ibang lugar, kahit alam mo yung nandyan lang naman. So, syempre, may mga pasalubong tayo dapat nabibilin para dun sa ating mga kapitbahay, mga kamag-anak, diba? So, kailangan meron tayo mga ganon. So, yun naman. So, sa pagbiyahe din naman namin, yan, kitang-kita nyo naman yung area. Ang ganda-ganda rin ng lugar. So, sabi ko nga, is very peaceful. Tsaka, kahit na maraming mga sasakyan, hindi ka mangangamba dahil hindi naman siya katulad ng sa Manila or sa Bulacan kasi dito medyo crowded na rin eh. So dito talagang makikita mo na very limited lang din naman. Tsaka maganda yung daan, may traffic man dyan sa may gawing Kabayanan lang. So dyan papunta kami ng parang Alfonso Market. Ano ba tong market na to na maraming kainan siya ng mga bulalo. Ayan oh, may mga ulam-ulam siya dyan na pwedeng pamilian, parang karinderya style. Pero masarap yung mga pagkain dyan. Si kuya. Tapos binigyan kami ng free na kapeng barako. Ang problema ko, after ko siyang inumin, hindi ako talaga nakakatulog. Sa sobrang sa sobrang tapang niya. So, si Bebe medyo masama na pakiramdam dyan ni Sak. Kaya yan, malungkot siya. Pati yung eyes niya, malungkot siya. Kasi,
meron siyang gustong puntahan na hindi namin napuntahan. Tsaka yun yung feeling niya. After kasi niya nagkasakit siya. So, after, kumbaga, yung time na yan talagang hindi na hindi na siya comfortable dun sa nararamdaman niya. And, guys, kaya pala siya naggaganyan din. Isa pang pinangako kasi namin sa kanya ay pupunta kami ng MOA. Kaso, akala niya nung umalis kami sa picnic group ay doon na kami didiretso. Hindi niya alam, kakain muna kami sa market. So, bumili din kami ng halaman yan. Kaya lang si nanay, hindi ko na siya na-videohan doon. So, dito na sa MOA na after namin Tagaytay, diretso kami ng MOA. Para din naman, kasi bata pa si Bebe nung nakarating dyan or parang hindi pa siya nakakarating. So, pinasyal namin siya dyan. Ay, nakarating na pala siya. Nung date lang namin ng aking asawa, sinama pala namin siya nun. Pero, yun, ngayon, medyo malaki-laki na siya. Kaya sabi ko, sige, punta tayo para ma-enjoy din naman nila yung ikot-ikot sila dyan. So, mamaya, meron silang pupuntahan din na mga parang playground siya. So, yeah, makikita nyo din yan sa video. So, ngayon, papunta muna kami yan sa taas kasi lilipat kami dun sa parang garden yun eh. Pero before that, dumaan muna kami dito kasi napadaan na rin kami dito sa ano ba tawag yan? Toy Kingdom. Parang ganon. So, yan, si Bebe, nag-enjoy na siya dyan. Kahit not feeling well talaga siya dyan, hindi siya okay. So, limited pa rin yung mga galaw niya, hindi katulad ni Kuya na talaga, ay, diba, ang laki na niya, pero halos abot na niya yung ring. Pero dyan talaga siya naglaro. So, si Kuya malaki lang yan. Pero imagine, ang kanyang edad ngayon ay 11 pa lang. So, during that time, yeah, 11. So, 11 pa lang siya, pero sobrang taas na niya. Ayan, oh. Inaabot na nga lang niya yung andaya. Inaabot na lang niya yung ring. Oh, kaya walang kapalya-palya. Lahat puro ano siya. Lahat talaga ay puro shoot siya, 'di ba? Ayun. So, yung aking asawa din naman ay naki-join din kay Kuya sa pagbabasketball. Actually, masaya ako pag nakikita ko talaga silang ganyan. Tsaka si Bebe, yun na-enjoy nila yan. Kahit na ang buhay ay hindi ganun kaginhawa dahil syempre tayo ay nagsisimula pa lang sa business. So, medyo may mga instances pa rin talaga na kailangan namin talagang mag-save para makapagpundar ng mga gamit sa event. And, syempre, meron tayong pinapatakbong event. Hindi po pwedeng tayo ay waldas ng pera. So, kailangan talaga natin mag-save. Pero masaya ako pagka yung ganitong paminsan-minsan ay na-enjoy ng aking family yung bakasyon or yung buhay dahil mas magkakaroon kami ng reason kung bakit kailangan namin maghanap buhay ng talagang puspusan dahil para syempre dito sa dalawang bata na to, kay Zach at saka kay Seb. Ayan, dahil din dyan sa aking asawa na bata pa rin yan. Syempre ini-enjoy yung mga bagay-bagay hanggang sa si Kuya ay parang hindi pa ba ito hinihingal sa sobrang dami niyang shoot na dito. So, sana nga si Kuya maging player siya ng basketball kaya lang parang hindi niya masyadong bet yung basketball kaya hindi ko alam pero siguro dahil bata pa siya. Pero sana dumating yung panahon na yon na ma-enjoy niya yung paglalaro ng basketball kasi sayang yung taas niya. Sayang yung height niya. Kasi nga 11 years old pa lang siya pero pinakamatangkad na siya sa aming lahat. Imagine my husband is 5'9" or 5'10", basta ganon. Pero ngayon parang kapantay na niya or mas mataas na si Kuya sa kanya. So sana dumating yung time na ma-appreciate niya yung basketball. So, ayan, papunta na kami dyan. Hingal na si Kuya dyan. Pero naglakad kami, syempre, papunta doon sa kabilang area naman, doon sa malapit sa dagat. Para meron ding kaming time para, syempre, lumibot-libot dyan, maglakad-lakad. So, habang kami ay naglalakad na yan, si Zach ay medyo hindi na nga
komportable sa kanyang nararamdaman. Kaya, hindi ko na siya masyadong binibidyo dyan dahil, ewan ko, ang lungkot niya dyan kasi nga hindi na nga okay yung pakaramdam niya. Pero, syempre, in-enjoy pa rin namin. Hindi po pwedeng palampasin namin ang araw na hindi tayo nakakapag-sunset dyan. Isa sa isa, ayan no, katulad niya no, ang lungkot na talaga ng mata niya. Pero pinipilit pa rin niya syempre na maging okay siya. Pero, ayun, medyo marami ring tao, kaya libot-libot lang kami dyan, bili ng kung ano-ano, ng popcorn, ng mga buko dyan. So, dyan naman kasi sa MOA, talagang ma-enjoy mo rin eh, kahit na marami siyang tao. Kasi, yung area talaga na yan ay, pwede kang mag-standby, pwede kang mag-lakad-lakad dyan, then ma-enjoy mo yung view. So, ayan, kaya lang pero medyo sad na no kasi imagine yung mga dating puro dagat lang siya. Ngayon, marami ng mga nakatambak na, marami nang itatayo din kasi ata dyan. Kaya ganyan na yung location na yan. Pero syempre, baka ikagaganda rin naman ng ating bansa, kaya ganun. Kaya nakikita nila na dapat din siyang tayuan ng kung ano-ano para rin sa atin. So, ayan. So, dun may spot kasi dyan na yan. Meron silang fake grass. I think parang fake grass yan. Na pinag-i-standbyan din ng mga bata. So, dyan muna kami nag-standby para mahintay namin yung pagbaba ng araw. At ayan, maganda ganda-ganda na niya. So, hintayin lang namin niya na bumaba, then go na rin kami. So, ayun nga, dito na, pauwi na rin kami. Medyo naabutan kami ng traffic. At ang location din kasi, alam mo naman, pag Manila, syempre, uwian din yan. Kahit Sunday, may mga time pa rin talaga na traffic. So ayun guys, nandito na kami sa Malolos niyan. At dumaan lang kami dyan sa convention para mag-dinner. So ayun, maraming salamat guys for watching. Sana ay lagi kayo mag-enjoy sa aming vlog. Maraming salamat at mag-iingat po kayo palagi. God bless everyone. Bye-bye!